Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, kumakalat po sa social media, breaking news. Grabe po. Naabsuelto po si Ralph Recto, mga kababayan. Inabsuelto po ng ombudsman si Boying. Unbelievable. Paano ka makakahuli ng big piece sa korupsyon kung yung mismo na naglilipat ng pera, bilyon-bilyon, daan-daang bilyon, hindi po nakakasuhan, naabsuelto pa. Unbelievable. Kahanga-hanga ang gobyernong ito. Ito po mga kababayan, ang pinag-uusapan po sa social media. Kalat na po yan, breaking news. Ombudsman, ibinasura ang kaso laban kay Ralph Recto. Ano daw po yung kaso? Basahin po natin. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical, malversation, graft at plunder na inihain laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Insurance Corporation PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaugnay sa kontrobersyal na paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Grabe, no? Walang pananagutan ng mga taong ito. At grabe po yun. Hindi po ba plano nilang ilipat 89 billion, I think, at nailipat na nila ang mahigit 60 billion sa National Treasury at ginamit po nila ito sa mga proyekto na ngayon po ay laganap po ang issue ng korupsyon sa kanilang mga proyekto. Pero itong paglipat, sinabi na nga ng Korte Suprema na illegal ang ginawang paglipat kaya nga pinasasauli. Hindi po ba, mga kababayan, ayon mismo sa Korte Suprema, illegal ang paglipat ng pera ng PhilHealth dahil ang pera ng PhilHealth ay galing sa contribute ng mga miyembro nito. Miyembro. Inilipat mo ang mahigit 60 billion sa National Treasury. Tapos ngayon, Korte Suprema na nagsabi, illegal. Pero pagdating sa ombudsman, absuelto, walang parusa. Grabe. Ganun po pala ang ombudsman. Ang ombudsman po pala ay nagtatrabaho para sa mga magnanakaw. Di umano, hindi para sa taong bayan na parusahan ang mga magnanakaw, ang umaabuso sa pera ng taong bayan katulad ng PhilHealth. Hindi po ba? Kung hindi po yung kinwestiyon ng taong bayan, yung paglipat na yan, mga kababayan, tuloy-tuloy nilang gagawin yan. Makukuha pa nila ang mapakaraming pera sa PhilHealth. Kaya nga illegal eh. Sinabi na ng Korte Suprema, illegal ang paglipat, kaya nga pinapasauli. At sinauli naman yata nila galing din sa ating buwis. Hindi naman galing doon doon mismo yung pera na galing sa PhilHealth. Hindi naman yun ang binalik. Ibinalik yata nila, galing pa sa ibang buwis. Nakita nyo po yun? Dahil lusaw na. Napagparti-partihan na. Di yung yung galing sa PhilHealth na hindi naman naibalik. Hindi po ba? Ang kabilib-bilib tayo kay Boying. Ano aasahan ng taong bayan kay Boying? Lahat pala ng may issue na malalaki, na issue na bilyon-bilyon, maabsuelto. Paano makakahuli ito ng malaking isda? Na ang hinahabol sa flood control corruption ay bilyon-bilyon din, daan-daang bilyon, trilyon. Makakahuli ba si Boying ng malaking isda? Yung malaking isda na nga, nilipat ang pera galing sa PhilHealth. Hindi bababa sa 60 billion? Absuelto? Pambihira. Sa bagay, kung yung anak nga niya nahulihan ng napakarami, nakabox, high grade, na damo, absuelto. Nakita niyo po? Kaya nga nilagay si Boying dyan Kaya nilagay si Boying sa ombudsman para maging proteksyon nila. Di umano.
Nakita niyo po, buhay pa. Inaagdas na ang pagkatao ni Boying di umano. Buhay pa. Buhay pa, mga kababayan. Inaagnas na pagkatao yata. Hindi kaya? Nakakalungkot, ano? Mabalitaan mo na ganito na iaabsuelto mo. Nakakalungkot. Wala tayong kapag-pag-asa. Ginawa na po talaga sindikato nila di umano ang ating bansa. Talagang ang korupsyon at pagnanakaw ay ginawa na po nilang legal. Dahil pag ipinasok po sa ombudsman, absuelto. Pagka nagreklamo ka sa ombudsman, absuelto. Lalong-lalo na kung ang gobyerno ang gumawa. Absuelto. Pero, pagkalaban sa politika, never maabsuelto. Ipapatapong ka pa sa Netherlands. Patatapong ka pa sa ICC pagkalaban nila sa politika. Ipaaresto ka pa instant gamit pa NBI at kapulisan. Hindi kaya? Ganyan po kasasama at kawawalang niya ang nasa gobyerno natin ngayon. Mula nung bumalik ang sinasabi nilang binagoong ang Pilipinas. Yan po mga kababayan ang nakakalungkot. Wala na po kapag-pag-asa ang ating bansa at nananatili pong tulog, bingi at pipe ang ating pong tagapagtanggol, ang tinatawag na mga men in uniform. Nagtatrabaho na rin po yata sila sa mga politikong magnanakaw, di umano. Kaya palang ang sarap ng tawa ni Ralph Recto, absuelto pala siya. Unbelievable. Maraming salamat po mga kabayan. Talagang nakakalungkot, ano? Pag nagnanakaw ng bilyon-bilyon ang mga naka-Amerikana, nakabarong, absuelto. Pero tayong mahihirap, magnakaw lang tayo ng sardinas, noodles, kulong. Ganyan po katitindi sa ating bansa. Pag nagnanakaw ang naka-Amerikana at nakabarong, naangisi pa, masayang-masaya pa. Unbelievable. Hindi pa kayo pagtatamaan ng kulog at kidlat. Di umano. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Beichi Chiyoko, Kingston from Hong Kong. Excuse me po. Jake Yahut from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jem Aris from United Arab Emirates. Jobilin Watanabe from Japan. Ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Bilden from Netherlands, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinegracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Dahil kung hindi po tayo magtitiis, ay wala po tayong pag-asa. At kailangan po natin ng pag-asa. Dahil kailangan po ng isang agila na manggagaling sa Mindanao para po ang mga kademonyohan na mga taong ito ay masupil. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.